Anyway, ayun po. So kahapon, we had a short introduction of ano ito din, maingay ka. Ano maingay lahat? Nagkaroon po tayo ng discussion about wait, nadidistract ako. Nadidistract ba kayo? Lilipat lang ako. Ang ingay. Gusto niyo ba makita? Tour ko kayo sa faculty room. Ayun yung maingay. Si Sir Barreto. Dito tayo. Paupo po, Ma'am Gold. Anyway, pero rinig niyo ako. Ayan, pasensya po. Nadidistract kasi ako ang lakas. Anyway, yun po, nagkaroon po tayo ng introduction of our topic, biology. And then, sabi po ni Engineer Sulit, nagkaroon din po tayo ng, or we discuss about different branches. So, meron po tayong natural science. Ano nga po uli yung under ng natural science? Kung naalala. Anyone? Ano yung dalawang science na under nun? Engineer Solis. Physics po and biology po ata yun. Opo. Ayan. So, close enough pero tama naman. Physical science and biological science. So, under ng physical science ay physics, chemistry, astronomy, meteorology, geology. Ayan. So, more on dun kayo sa field na yun, physical science. Kaya nga tulad ng sabi ko sa inyo nung tawag dito orientation po natin, you are more of the field of physical science, the more reason for us, or for you to study, or to review yourself again, or to have these kinds of courses. Kasi nga, hindi nyo masyadong natatouch yung field ng biological science. Again, the more reason for us to study this course. Kaya po kayo may modern bio. So anyway, so yun po ang physical science. And then biological science, anything that encompasses life or living things. So kahapon nagkaroon din tayo ng konting parang, ano ba yun? Parang review or tingnan natin kung parang ano yung prior knowledge nyo on different ologies. So, meron tayong mga nabanggit kahapon. And then, formal science that includes logic, mathematics, even computer science, and even AIs. And then, one thing that it is also mentioned by Engineer Sulit, nagkaroon po tayo ng discussion about characteristics of life or how can we say that something is considered alive or has life. And one thing that he mentioned, it can regulate itself, may growth. Ano nga po yung tawag or term or scientific term na ginagamit natin when we regulate or a living thing regulates itself? Ano nga po yung tawag doon, class? Starts with letter H. Yes po, Engineer Calapia. Sir, homeostasis po. Okay, homeostasis. Ayan, so may nabanggit ng dalawa si Engineer Sulit. Can you mention other characteristic on how we can or how can we determine something has life? May mga meron ano yung mga naalala niyo pa kahapon? Oh, yes, Engineer Calabia. Adaptation to evolution po. Cellular organization, growth and development, heredity, tapos yung homeostasis nga po, and then metabolism, reproduction, at saka po response to stimuli. Okay, very good po. Thank you po, Engineer. So those are the 8 characteristics of life or how can we determine something that has life. So sana po ay clear po yun at dun naman po sa mga bagong dating ay madali lang naman yun. Very self-explanatory at madali lang naman din yung maiintindihan nyo.
And on top of that, I'll be also posting those PowerPoint presentations on our Google Classroom para po ma-review nyo din po. And another thing that we discussed yesterday is scientific inquiry. So, naalala nyo ba yung mga steps on scientific method or scientific inquiry? Naalala nyo po ba? Ano yung una class? We need to determine what? Kailangan meron muna tayo dapat muna tayo meron anong class? Yes po, Engineer Sulit. So, ano po, then, yun po is observation. Yun po tayo ng certificate, then itatapos After that, pwede po Okay. So thank you po engineer, pero parang medyo parang robot ng konti. Pero for sure naman ako tama yung sinagot mo. So just a short review. So first, we need to determine a certain event or phenomenon or a situation. And then we're going to look at it if what is the appropriate approach. Are we going to use qualitative or quantitative? And we already know the difference between those two. Po? And then after that, we must identify the problem. And then after that, we're going to formulate our hypothesis. It can be null or alternative. Pag may kung pinipredict ninyo na walang mangyayari, so it will be a null. Kung sa tingin nyo may mangyayari after those experiments, edi siya ay alternative. And then after that, we'll be having experimentation, and we also we also reviewed those different variables. So meron tayong independent, dependent, and control. Po? And then after that, we're going to gather and analyze those data after those experiments. And then conclusion, and then papublish na natin. Po? And another thing that we discussed yesterday is the difference between an inductive and deductive reasoning. Ano nga po uli yung pinagkaiba ng dalawa? Or sabihin nyo na lang kung ano yung inverted at kung ano yung upright na triangle dun sa dalawa para mas madaling maalala or ma-visualize. Yes po, Engineer Bonado. Ang sa deductive reasoning po ay general to specific po. Ang sa inductive naman po ay specific to general. Okay po, that is correct. So inductive ay specific to general, and then for deductive, nag-start tayo sa general principle or law up until we conclude to a specific outcome. And most of the time, inductive reasoning is incorrect, while in deductive, most of the time ay tama yung mga naging conclusion natin. Ayun. So those are some of the things that we discussed yesterday. Feeling ko naman ay na-cover natin yung review na yun. So for this morning, ay bibigyan ko agad kayo ng heads up kung kayo po ay nakain as of the moment or nagbe-breakfast, ay may mga, yung pag-uusapan kasi natin, microbiology kasi tayo ngayon. So, mga bacteria, mga viruses, mga fungi, and we will be discussing some diseases. So, kung medyo sensitive kayo with regards with pictures, I suggest, na wag muna kayong kumain pagkatapos na lang ng discussion natin. May nakain ba sa inyo ngayon? Pero kung matibay naman ang sikmura mo, kaya mo tumingin ng picture ng mga sakit habang kumakain, go, hindi kita pipigilan. Pero dun sa mga hindi carry,
Siguro after na lang ng discussion natin. Pero, kukunin ko na yung charger ko. Wait lang. Ayan. So, naka-charge na siya. Ready na ba kayo, class, for our second discussion? Ready na po ba? Ready na ba kayo? Okay po. Ayan. So, before we proceed with our discussion, syempre dapat medyo kailangan may konting ano tayo. May konting pampagana. Ano? So, let's watch this video. Hindi mga sakit to, ha? Ano naman to? Balita naman to, guys. Mahaba man ang araw, kaya yan. Kasama mo ang sarap ng Skyflakes. HIV kada araw noong 2014, dumoble yan. Pinag-aaralan na ng Health Department na ideklara bilang National Public Health Emergency ang Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ayon sa DOH, nakababahala na raw kasi ang biglaang pagdami at pabata ng pabata pa ang nadaragdag sa mga kaso ng HIV. Nakatutok si Maki Pulido. Mula 21 new cases ng HIV kada araw noong 2014, dumoble yan sa 48 new cases kada araw noong 2024. Pero nitong Enero hanggang Abril ng 2025, umabot na sa 56 kada araw ang naitatalang mga bagong kaso ng HIV. Base yan sa pinakahuling tala ng Department of Health. Ang nakakaalarma ayon sa DOH, pabata ng pabata ang nagpopositibo sa naturang sakit. May 500% increase daw ng HIV cases sa mga edad 15 hanggang 25. Sa datos natin, tayo na ang pinakamataas na new cases dito sa Western Pacific region. Dahil dyan, pinag-aaralan na ng DOH na ideklarang public health emergency ang HIV. Maganda magkaroon tayo ng public health emergency, national emergency for HIV dahil magtutulong-tulong ang buong lipunan. Sana noon pa, sabi ni Kael Mata, HIV positive at HIV community organizer. Hanggang ngayon daw kasi kulang sa suporta ang maraming local government unit sa mga HIV program. Pag ito ay na-declare as a national emergency, I think mauobliga na yung mga LGUs na gumawa ng mas komprehensibong programa. Sa datos ng DOH, karamihan sa mga bagong HIV cases ay mga lalaki at sila'y nagka-HIV mula sa pakikipagtalik sa kapwa lalaki. Maaring ito raw ay dahil pinadali ng social media, dating apps at chat rooms ang pakikipag-meet up para sa sex. There is nothing wrong with sexual contact if you do it safely. Kung meron kang protection, barrier protection. Pero sabi ni Mata, hindi mga dating app at chat room ang problema, kundi access ng kabataan sa proteksyon tulad ng condom. Sa buong Pilipinas, I can say is the total numbers of HIV cases among youth ay 33% sa kabuang total. Mga kabataan, if they go to health center, they ask, pwede ba makingi ng condom? Ang sagot sa kanila, saan mo gagamitin? Bakit mo kailangan?
Dapat mapadali rin daw ang access sa HIV treatment hubs at testing facilities. Kaya malaking tulong ang QR code na ito na nagbibigay ng directory ng mga HIV treatment hubs at testing facilities sa buong bansa. Maaari ring itanong yan sa inyong health centers. Maliban sa mga pampublikong ospital at health center, meron din mga pribadong ospital at non-government organizations. Giit ni DOH spokesperson Albert Domingo, bukas ang testing kahit sa menor de edad na walang parental consent. Libre ang testing at libre ang antiretroviral na gamot. HIV is not a death sentence. Hinahawig nga namin yan parang high blood is at the end of your life. No, it's not. You just have to take maintenance. PhilHealth even has an HIV package. Pero sabi ng DOH, dapat wag nang paabutin sa gamutan. Maliban sa condom, may mga bagong gamot na tulad ng PrEP o pre-exposure prophylaxis na iniinom para pigilan ng HIV kung nakikipagtalik ng walang proteksyon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Ayan. So, yun yung unang balita natin about, total pag-uusapan naman natin ang bacteria, viruses, and fungi. So, one of the recent timely news with regards to those topics ay yung HIV. So, ano masasabi niyo doon, class? What are your thoughts with regards na tayo na daw yung pinakamataas? Hindi pala daw, tayo na yung pinakamataas sa East Asia. What are your thoughts doon? Sa tingin niyo ba, class, ay sapat ba ang sex education na meron tayo ngayon sa Pilipinas? Kunyari kayo, personally, napapag-usapan ba yan ngayong college? O total kayo mga nasa college ngayon? Wait, may chat si... Sir, madami pa po kami. Hindi pa lang po. So madami pa. Madami pang nag-enroll. Inform nyo na lang ako. Anyway, so going back. Ayun po. So sa tingin nyo ba, class, enough yung sex education na meron tayo ngayon? O kayo personally, ngayong college, kahit wala siyang kinalaman, napag-usapan ba siya? Or sa tingin nyo ano pa din siya? Taboo pa din? So may nakita ko nag-thumbs down, and I think ganun din po ako. Hindi pa din talaga siya ganun na, may ilan-ilan. Pero the fact, class, na umabot tayo sa ganun, it just shows, na kulang din talaga tayo sa education with regards to those types of matter. Sa tingin nyo bakit? Sa tingin nyo ba ang Pilipinas ngayon open? Ngayon lang naging open with regards sa mga ganung topic? What do you think? Class. Bago tayo mag-start ng discussion, ito naman yung kinalaman, pati it's relevant. And as your professor here in this type of course, ay dapat na pag-uusapan natin ito. Yun nga, kailangan natin ng we need to be educated and informed with this type of topics. Going back dun sa tanong ko, ano nga yung tanong ko, nalimutan ko din. Ayun, sa tingin nyo ba ang Pilipinas ay open na sa mga ganitong topic? Or sa tingin nyo medyo sensitive pa din? Anyone from the group, from the class? O total matatandaan na kayo, Diyos ko, mga third year na kayo. Anyone who wants to answer? Open na ba ang Pilipinas sa ganun? Total kahapon na pag-usapan naman natin ang abortion, 'di ba? So ngayon ito naman, 'di ba? Mga relevant topics yung napapag-usapan natin. Anyone who wants to answer? Sagot kayo. Para naman Oh yes, Engineer Calabia.
Sir, medyo sensitive pa rin po yung ibang um, Filipino when it comes to this topic. Especially po pag ang kausap natin is mas matatanda. And ayun po, medyo pagka pinag-uusapan siya together sa mga matatanda, parang medyo nahihiya po tayo or may some point din po na medyo nashi-shame yung pagtanong natin. So ayun po. Okay, thank you po engineer sa pagsagot. Ayan. So, sabi po ni engineer, medyo sensitive pa din po yung topic na ganito sa Pilipinas. And I agree with engineer's answer. Medyo sensitive pa din siya pag-usapan, especially when we are talking to the elders. But the good thing, lagi natin titingnan din yung good side ng mga bagay-bagay. But the good thing is, ngayon, yung mga Gen Z, tayo, yung mga kabataan, ay open sa mga ganong topics. Kahit sabihin natin medyo kulang pa din tayo sa education, hindi natin masasabi na wala talagang alam. Pero the sad thing about that is, hindi enough yung kaalaman natin with regards to those types of matter. Kaya umabot tayo sa ganun. And sadly nga po, pabata ng pabata. Sabi nga po dun sa balita. 15 to 25. Diyos ko. Pero again, no shame. Pero yun nga, medyo alarming siya. Yun, pabata ng pabata, yung nagkakaroon ng ganong cases, ng HIV cases. So, this is also a reminder, sa bawat isa, kahit din sa akin. Pero hindi ako sexually active na tao. Maano lang ako pero hindi ako. Anyway, baka ginajudge na ako. Pero yun, it's just a reminder for every one of us, especially on our age, na medyo nag-explore tayo ng ating sarili. And I'm all for that. Hindi ko para i-judge or diktahan kung ano yung gusto nyo gawin. Kung gusto nyo mag-explore, kung gusto nyo mag-try ng mga bagay, actually support. I really support na especially ngayon kasi mahirap, yung wala kayong alam, yung mangmang kayo. So kung ngayon, especially ngayong 20s, you are exploring, you are trying things, go lang. Ang sa akin, bilang, kahit hindi na lang bilang teacher nyo na din at bilang nakakatanda na din, do it responsibly. Do it very responsibly. Yun yung masasabi ko. For example, mag-iinom kayo, alamin yung limit nyo, or kung mag-engage kayo ng sexual interactions with other, be responsible. Kasi matatanda na din naman tayo. We should be responsible on the actions that we are doing. Kasi at the end of the day, hindi nyo pwedeng sisihin yung ibang tao. Ang pwede nyo lang sisihin yung sarili mo. So you should be accountable with the decisions that you are making. You should be responsible on the things that you are doing. So ano yung mga preventive measures na pwede nating gawin para hindi tayo magkaroon ng HIV? Or STIs or STDs in general. So tulad nga ng sinabi kanina sa balita, protection. So kung kayo po ay sexually active na tao, which I don't judge, always use protection, mag-condom, and if you are familiar with PrEP, familiar ba kayo doon, class, or ngayon nilang narinig? Familiar ba kayo doon? Yung PrEP? Ngayon nyo lang ba narinig yung class? Or narinig nyo na yun? Pre-exposure prophylaxis. Narinig nyo na yung class? Anyone? Narinig nyo na yun? Gusto kong malaman kung narinig nyo na or hindi. Kasi hindi po siya vaccine. Ano po siya? O di ba? Pill po siya na iniinom. It just shows din talaga, class, na hindi talaga tayo well-informed sa mga ganun. So hindi po siya vaccine. Gamot po siyang iniinom.
How about the others? Ngayon nyo lang po ba narinig yung prep? Or narinig nyo na po ba yun? Gusto ko malaman para alam ko, ano, kasi yun nga, we are talking about being informed, being educated. Narinig nyo na ba yung class? Pre-exposure prophylaxis. Ayan. So most of you ay hindi. Ano po? So yun class ay for example, you are sexually active na tao. Ano, iniinom siya before ng sex. Ano, kung mag-engage kayo sa unprotected sex and ayaw nyo magkaroon ng HIV, ano, pang-protekta siya sa HIV. So, pag sexually active ka, nakukuha yung class, libre yun. Nakukuha yun sa mga LGU, sa RHU. Pwede nyo siyang hingin. Ano, kung sexually active ka na tao, ano, you have multiple partners, ano, advice ay kailangan nyo siyang i-take daily. Ano, pero kung hindi naman, you can take it before the intercourse. Ano, so isa din yung protection class sa HIV maliban sa condom. Ano po, PrEP or yun, pre-exposure prophylaxis. Ano, meron ding isa na after ng sex. Meron din yun. Ano nga yun? Wait lang. O diba, madami sa inyo ang hindi alam. Ayun, PEP naman, post-exposure prophylaxis. Yung PEP naman, o yun, or post-exposure prophylaxis, kung hindi kayo nakakuha ng PrEP, tapos feeling nyo, nakipag-sex ako, tapos feeling ko may sakit tong tao to, pwede nyo i-take yung PEP na yun within 72 hours upon exposure. Ayun. So, meron tayong pre, meron tayong post na iniinom na gamot. Ano, kung kayo ay sexually active and you have multiple partners. Ano, so, ayun. So, informed na kayo. Alam niyo na, hindi na kayo mang-mang. Ano, so, ayun. And, especially ngayon class, hindi nyo alam kung sino yung pagkakatiwalaan na tao. Gets nyo yun? Naranasan nyo na ba yun? You cannot trust anyone that easily. Ano? So, for example, you are dating someone. Huwag nyong isasara yung conversation with regards to this type of topics. Ano? Kung gusto nyong, for example, hindi kayo sure kung safe ba tong taong to, baka may sakit to. Ano? Especially ngayon class, dahil nga ganun na yung nangyayari sa atin, hindi sa parang nang ano tayo ng judge or ano, yun, nang judge or parang maarte tayo or ano tayo, madire, hindi. It's for your safety. Ano, so if you're dating, especially, yun, if you're dating, huwag niyo tatanggalin sa conversation niyo yung mga ganitong topics. And tulad nga po nung sinabi sa balita, you can have yourself tested naman po. Kahit hindi kayo active, pwede din kayo magpa-test. Ayun, para lang siyang break test. So, parang may kit siya. Bakit ko alam? Kasi nagpa-test na ako. Ayun. At huwag kayong i-judge, negative naman ako kasi hindi naman ako sexually active. Anyway, ginawa ko lang yun para lang, kasi nga ganun, para alam nung, for example, you're dating, alam nung partner nyo na safe ka, na malinis ka. So yun, anyway, ayun, prick lang siya, tapos ilalagay siya dun sa parang pregnancy test. Tapos within 30 minutes, lalabas na yung result. Pag dalawang line, positive. Pag isang line, negative ka. Para lang din sa buntis. So, ganun. Siyempre, hindi ko naman kayo obligahin na magpa-test. Kasi medyo, kailangan, anonymous. Tapos pag nagpa-test ka kasi class, parang may counselor, nakakausap sa'yo. Tapos, ayun. Nung ako nagpa-test, baka i-chika nyo ha. Hindi, para lang din inform kayo. And I'm setting an example din sa inyo class na hindi siya dapat maggawing tabu, or hindi siya dapat gawing parang kahiya-hiya. Kasi, ganito na yung nangyayari sa atin. So, ayun, nung nagpa-test ako, may counselor, tapos tinanong kung ilang partners yung meron ka or yung past
relationships mo, and then anonymous ka naman, hindi nila tatanungin yung pangalan. I mean, may tatanungin na pangalan, pero pang kanila lang. Tapos, meron kang pipirmahan, and then, magpapatest ka na. Meron din isa pang way ng pagpapatest, yung kasing prick class. Small amount, pero pwede din naman, mataas din naman yung chance ng accuracy. No? Pero kung gusto niyo talaga ng mas mataas na accuracy, na 100% talaga, sa lab, magpapalaboratory kayo. Kasi mas madaming dugo yung kukunin sa inyo. Tinry ko na din yun, para din, super duper sure. Ayun. And then, ano pa ba? Ayun, kung sexually active kayong tao, yun na lang yung hiling ko sa inyo. Be safe. Alam ko naman na kayo yung mga nagdo-dorm, di ba? So, medyo madali, especially ngayon yung mga dating app. Madali tayong magkaroon ng access sa iba't ibang tao na hindi natin kilala. And again, class, don't trust people easily. Wag agad-agad kayong magtitiwala sa tao. Po? Kasi hindi nyo alam kung ano yung dala ng tao na yun. Tawag dito, maliban sa sakit, baka may pa yan. Pang trauma ang idala niyan sa inyo. Po? And then, not just HIV class, even other STDs. Kahit yan ay BJ lang, kahit yan ay blowjob lang. Sinasabi ko to na, pwede nyo pa din yung makuha. Kasi di ba parang sinasabi, hindi nyo naman yung makukuha pag BJ lang. Ate, hindi. Pwede pa din kayong makakuha ng ibang STD. Kahit walang penetration na nangyari, kahit BJ lang yan, or kahit blowjob lang yan, or oral sex. Ng HIV or other STDs sa ganun, sa oral sex. So, on top of that talaga, class, na lang, maging monogamous na lang kayo. And kung hindi niyo talaga kilala yung tao, get to know that person first bago kayo. Kasi ngayon parang ang dali ng, kunyari, ilang weeks pa lang kayo, tapos ate, nagbebembangan na agad kayo. Ate, like, ikalma mo yung pepe mo, di ba? Ikalma yung mga temtem nyo. Like, ate, kalma, di ba? Medyo may airvogue kasi ang mga tao ngayon, di ba? Iba yung libido ng mga tao ngayon. Pero, a friendly reminder, wag agad-agad kayo magpapabembang. Pero again, I won't judge kasi human need naman siya. Human need naman siya. So yun na lang, be responsible, be accountable on your actions. Po. So yun yung unang balita natin. Baka ipagkalat yung may HIV ako, susuntukin ko talaga kayo. Wala. Sinabi ko lang, shinare ko lang na nagpa-test ako para lang din, kumbaga maging comfortable kayo na pwede din pala kami magpa-test. And I really encourage you to test yourselves din. Kunyari kahapon, may mga pregnancy scare tayong mga nababanggit-banggit, meron din may HIV scare din. Kasi class, pag nagpa-test kayo, nagpa-test kayo ngayon, kailangan nyo din uling mag-wait. Kung sexually active kayo, kailangan nyo mag-wait uli ng 3 months. Kailangan nyo magpa-test uli para maging sure. Kasi minsan, hindi agad yun nalabas, yung result na yun. So, kailangan nyo mag-wait uli ng 3 months, magpapatest uli kayo. And again, class, gusto nyo bang magkaroon na agad ng, kasi di ba sabi, treatable naman siya, yung HIV. Kaya lang siya nagiging AIDS pag lumala na. Pero yung HIV, treatable naman siya. I mean, ayun nga lang, may maintenance ka. Ang pangit nga lang, ang batang ko, maintenance ka na. Diba? Pati may ininom kang gamot, so mamaya masunog yung atay nyo. Atay ba nagsunog o kidney? Basta maalin dun sa dalawang masusunog. Kasi kakainom nyo ng gamot. So, ayun. Sinasabi ko to sa inyo, again, for us to be educated, and to be informed in those kinds of topics. And kung may mga tanong pa kayo regarding doon, feeling ko naman very informed ako. Bading naman ako, di ba? Pati klasa, hindi lang sa bading yun nakukuha. Nakukuha din yun sa kahit mga heterosexual na partners. So hindi ko sinasabing bading lang yung walang gender na pinipili yan. Okay? So ayun, clear po ba yun? Yung first. Ang tagal pala nung na yun, pero carry lang. Kasi naman,
relevant naman yung topic natin. So anyway, ito na yung ito na yung discussion natin. May kinalaman naman siya. Inuna lang natin yung balita. Total, again, timely and relevant naman siya. So, okay lang. So, moving on. Ayan. And because of that, our topic will revolve around bacteria, viruses, and fungi. So, kung kanina napag-usapan natin ng HIV, excuse me, meron pang nauusap pang isang sakit, di ba? Mpox naman. Nakita na ba kayo ng picture ng Mpox class? Ate, butas-butas. Nakakadiri, di ba? Butas-butas yung balat ni Kiki na hindi ko kaya. Pero anyway, ito kasi, itong PowerPoint na to, parang panahon pa to nung COVID. I mean, nung medyo may COVID pa. So parang yung example na binigay dito, COVID. Kaya din ako nagbigay ng example na recent. Ayan, HIV, Mpox. Para relevant tayo sa pinag-uusapan natin. So moving on, ayan. This is a branch, again, another branch of biology. So microbiology, the study of microscopic organisms such as bacteria, viruses, archaea, fungi, and protozoa. And heads up uli class, bear with our discussion kasi medyo madami tayong terms na babasahin at pag-aaralan kasi bio to. So medyo madami tayong babasahin. So again, bear with me. Makinig na lang kayo para naman itong podcast. Maganda na lang kayo, magbigay na lang kayo ng ng rose, ng rose, ng mga binibigay doon. Basta yun. Anyway, ayan. This discipline includes fundamental research on the biochemistry, physiology, cell biology, ecology, evolution, and clinical aspects of microorganisms, including the host response to these agents. Ayan. So, if we're talking about microbiology, of course, we'll be also talking about those organisms that are included or kasali sa pag-aaralan natin. So in general term, we're going to be talking about microorganisms. So they are microbes, are tiny living things that are found all around us and are too small to be seen by the naked eye. And most common types are bacteria, viruses, and fungi, which are the topics that we'll be discussing. These are also microbes called protozoa. These are tiny living things that are responsible for diseases such as toxoplasmosis and malaria. In this lesson, we will focus on bacteria and virus only. Meron tayong babanggitin na fungi pero konti lang. Ayan, so moving on. Ayan. So bacteria, they are single-cell organisms. And some bacteria need oxygen to survive and others do not. Some love the heat while other prefers cold or prefer a cold environment. Meron tayong mga bacteria class na kaya mag-survive sa mga ganung extreme